Live po ulit tayo ngayon. Tutuloy-tuloy na po natin yung ating pong pag-aaral kung ano po ba yung mga lihim na itinatago po ng iba't ibang mga mangaral na hindi po nila inihahayag. Ito pong tungkol sa pananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Panahon na po siguro para maalaman ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung ano nga po ba talaga ang tunay na pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po mga tao ang nag-angkin na mga pananampalataya na nag-angkin na sila daw ang ginagamit ng Panginoon. Sila daw yung nasa kanila daw yung Panginoon dahil ang pangalan ng Panginoon ang ginagamit nila sa kanilang relihiyon para makapaghikayat sila ng maraming mga miyembro. Subalit sa katotohanan po ay narito po yung mga tanda na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon para maalaman nyo na po yung tunay na pananampalataya na dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo. Babasa muna po tayo. Ito po ay para po ito sa kaalaman na po ng lahat na lalong-lalo na po sa mga mananampalataya na nagsusuri. Panahon na po siguro para mahayag na yung mga lihim na ito na hindi nila inihahayag sa inyo. Umpisa po natin sa aklat ng San Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Dito po sa chapter po na ito ng San Juan, ipinakilala po dito ng Panginoong Hesukristo ang tunay niyang pananampalataya. Kung ano po bang pananampalataya ang daladala niya. Na kung hindi niyo po nalalaman, ang ating po si Amang Abraham, magmula kay Amang Abraham, Propeta Moises, sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga apostol, at sa ating Panginoong Hesukristo, hanggang kay Apostol San Pablo, ito po ang pananampalataya na kanila pong dinaanan. Kung nasaan po sila ngayon, na sila po ay nandoon sa kaluwalhatian ng Ama na nasa langit. Ito po yung pananampalataya na kanilang pinanghawakan, ipinaglaban, at kanilang dinaanan. Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po yung time na nandun po siya meron po siyang nakausap dito na babaeng Samaritana na umiigib dun sa balon ni Jacob. Kung hindi nyo po nalalaman, lahat po ng mga pinag-uusapan po nila dito, halos karamihan po rito ay mga talinghaga. Hindi po ninyo pwedeng iliteral yung mga pinag-uusapan po dito ng Panginoong Hesukristo at ng babaeng Samaritana. Puro po talinghaga ang nakalagay dito po sa chapter po na ito. Na ang tanging makakapag-interpret ng mga talinghaga na ito ay walang iba kundi po yung ating pong pastor. Pero dito lang po tayo sa alam natin na naituro din naman niya. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dito po tayo sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ang kaligtasan daw ay nasa mga Hudyo. Kung hindi nyo po napapansin, sa bawat pananalita ng Panginoon o sa bawat binibigkas dito sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa mga chapter po ng mga aklat na sinulat ni Apostol San Pablo, hindi po ba binabanggit niya sa kanyang mga sinulat
una-unay sa mga Hudyo, pangalaway sa mga Griego. Tandaan nyo po yan, yung mga word na yan, nandyan po yung mga key, yung mga susi, kung paano nyo po malalaman ang pananampalataya ng ating pong Panginoon Jesucristo. Sino po ba itong mga Hudyo na ito na sinasabi ng ating pong banal na kasulatan? Kung hindi nyo po nalalaman, hindi po ito tao. Ito po isang uri ng pananampalataya nung kapanahunan nila. Kasi po nung kapanahunan po nila, kung ano po yung bayan nila, halimbawa sila yung mga Hudyo, yung pangalan po ng pananampalataya nila ay nakabagay sa kanilang bayan. Halimbawa po sila yung bayan ni Juda. Kaya nga po yung pangalan ng relihiyon nila naging Judaismo. Dahil po sila ay sila ay mga taga-Juda. Mga lahi sila ni Juda. Kaya nga po itong sinasabing mga Hudyo. Tuloy po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambayin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. So ito po pala mga Hudyo na ito ay sila yung mga tao na sumasamba sa Espiritu. Hindi po ba napakaliwanag na magmula po kay Amang Adan, Amang Abraham, at sa lahat ng mga naunang propeta, yung pong Panginoon ay nakikipag-usap sa kanila bilang mga espiritu. Yung Diyos kamo dahil unang panahon, ang Diyos lang ang kausap nila at tinawag nila Panginoon ng Diyos. Ayan po. Panginoon ay Tinutulungan po tayo ng pastor. Dahil ito po kasi medyo mabigat po kasi ito na kailangan na rin po itong mahayag sa sangkatauhan na ang usap nila ng panahon ay Espiritu na siya yung Ama. so narinig nyo po. Kaya nga po tinuturo po ng ating Panginoon Jesucristo, nasasamba raw tayo sa Espiritu at katotohanan. At tandaan nyo po, may mga sangkap po na ibinigay ang ating Panginoon Jesucristo sa tunay na iglesyang itinatag niya. Sasabihin na naman ng Panahon natin ngayon, tinawag na Espiritista. Dahil mananamba sila sa Espiritu, kaya Espiritista sila. So ayan po, narinig nyo po yung sinasabi ng pastor na kaya po tinawag na Espiritista dahil kami po ng mga Espiritista ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po itong Judaismo na ito na ito sana yung pananampalataya ng Israel na nung kapanahunan po nila kung bakit sila ay naging bayan ng Diyos. Dahil sila po yung mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ba itong katotohanan na ito? Ito po yung banal na kasulatan. Ito po yung gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Na sinasabi naman po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro. At alam niyo po ba na binigay ng Panginoon yung mga tanda kung paano natin malalaman yung tunay na iglesia niya, na tinatag niya. Sasabihin na naman kasi na ibang pananampalataya, kami ang tunay na iglesia ni Kristo. Kasi nakuha niyo po yung pangalan Subalit, paano naman po yung Espiritu ng Panginoong Jesucristo? Sumasa niyo po ba? Eto po, para maalaman niyo po, ang tinatag na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, babasahin po natin yan sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Maliwanag po ito Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Di po ba?
Ang sinabi po kasi dito, ang dami pala eh. Kasi marami pong iglesyang nakatatag noon. Ang naitatag po na iglesia ng ating pong kagalagalang na Apostol San Pablo, 7 pong iglesia yan. Hindi lang po yung, ayoko na lang pong bagitin, baka banatan na naman ako. Kasi nahunting na raw ako dati pa. Eto po, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Yung ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Ayun po. Sino yung mga pinapatnubayan? Yung mga tinuturoan ng Banal Espiritu na sinabi ni Jesus sa San Juan 14:26. Dahil Espiritu nagtuturo sa iglesia. Ayun po, narinig niyo po yun. Kaya nga po dito, nabanggit ko rin po kahapon, hindi po basta-basta tao rin lang yung nagtuturo sa amin dito. Pati po yung mga banal na espiritu ay naging siyang tagapagturo din po namin dito. Unang-una na po na naging guro ko sa pananampalatayang ito nung bago pa ako, yung pong dating kabiyak ng ating pong unang sugo, si Santa Lilia. Siya po ay nasa kalangitan na kasama ng kanyang protector na isa na pong banal na espiritu. O, yan na po May isang medium dito na dating umakit ng langit, ngayon nasa kalangitan na po. Kasama ng kanyang gabay, ng kanyang protector. Walang iba kundi si Santa Lilia. Isa po siya sa naging guro ko dito nung ako po'y baguhan pa. Isa pong banal na espiritu ang naging tagapagturo ko. Na alam ko naman po na medyo mabigat din po yung pinagdaanan ko bago po ako natuto dito. Dahil si Santa Lilia po ay medyo may pagka mahigpit po yan. Napakabagsik po na maging guro mo yung isang banal na espiritu. Kapag tinuturuan niya kami, halos nanginginig yung mga labi ko, patatayuin kami dito sa harapan habang siya nakikinig. Nanginginig-nginig pa yung labi ko dahil minsan nakagat ko pa nga yung dila ko sa sobrang takot, panginginig, dahil isipin mo naman, isang banal na espiritu yung magiging tagapagturo mo. Dito ko lang po yan naranasan sa karya ng langit. Tuloy po natin yung binabasa po natin. Kayo nga katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol. Sino po ba itong mga apostol? Ito po yung mga isinusugo. Ito po yung mga nagmimisyon, nangangaral, nanggagamot. At sila po yung mga tumutulong sa mga tao na kahit hindi man nila kakilala, hindi man nila kaano-ano, basta lumapit po sa amin. Kaya nga po ito po yung nabanggit ko sa inyo na kami po ay nagmimisyon kung saan-saan dako. Wala man kami sasakyan, nangungupahan lang po kami at kung meron pong may tumatawag sa amin, basta po, nangangailangan ng tulong, pinupuntahan po namin yan. Pangalawa, ikalaway mga propeta. Di po ba nakwento ko na po sa inyo o nasabi ko na po sa inyo kahapon kung sino po ba itong mga propeta? Isa po ito sa halos hindi na po pinaniniwalaan ng iba't ibang reliyon na may mga propeta pa pala. Sila po yung mga tao na ginagamit ng mga banal na espiritu. Para po sila propeta Isaias, propeta Jeremias, sila po yung nag-i-interpret o yung tumatanggap ng mga mensahe buhat sa kaitaasan. Kaya po kung ito pong mga pananampalataya na to, kung ito po yung mga palatandaan na hinahanap ninyo sa isang tunay na pananampalataya, hanapin nyo po ang pananampalataya na may mga propeta. Sila po yung tinatawag na mga luklukan, tabernakulo, sanktuaryo, at templo. Sila po yung mga taong binababaan ng mga banal na espiritu. Sabihin mo mga medium Dalawang Ayan po, medium. dinagdag po, medium. Ang mga
ang mediator, tagapamagitan sa Diyos, sa tao. Kagaya ni Jesus Cristo, mediator. Isa rin po sa kakayahan ng mga medium, nakakausap po nila yung mga kaluluwa. Nakakausap po nila yung mga engkanto, elemento, mga laman lupa, at yung mga hindi natin nakikita, yung mga may pangkaraniwang mata. Kaya na demonyo, nakakausap nila. Kahit po demonyo, kahit po si Satanas, nakausap po dito. At yun po yung panahon po yun na kami po ay nag-aayuno. Bigla pong bumaba si Satanas. Hindi naman po sa kanya. Bigla lang po siyang nawala ng malay. Kasi po medyo nagkaroon po kami ng problema noon sa aming pag-ayuno. At parang tinukso po kami lahat. Yun po yung nangyari. Hindi ko na po i-elaborate kung ano po yung nangyari na yon. Dahil habang kami po nag-aayuno, nagkaroon po kami ng mga pagtatalo-talo. So doon po dumating yung pagkakataon na bumaba po sa Satanas na pinagtatawanan kami. So yun po hindi na po naulit. Dahil yung pong mga sumunod naming mga pag-aayuno ay talagang dibdiba na po yun. At yun nga po yung isa sa bumaba na po sa Santa Lilia at kami po yung kanyang tinuruan, yung banal na espiritu. Kung hindi nyo po nalalaman, isa po sa pinaka-importante sa isang iglesia na magkaroon ng mga propeta. Napakahiwaga po ng ginagampanan ng isang propeta. Kaya kung yung pananampalataya mo na kinakaniban mo ngayon ay walang propeta, hindi naman po ako sa nanunuligsa. Sinasabi ko lamang po ang buong katotohanan at pawang katotohanan na itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nyo na pong malaman na ang isang pananampalataya pala o yung isang iglesia kailangan may apostol, may propeta, ano po yung sumunod? Ikatlo yung mga guro, saka mga himala. Manggagawa ng himala. Ayun, yung mga manggagawa ng himala. Yung tubig magiging may kulay. Marami pong mga kailangan ang isang pananampalataya, marami pong mga nangyayaring kababalaghan, mga himala. Dahil nga po ang presensya ng mga banal na espiritu ay nandiyan po sila. Na yung tubig gagawin nila gamot. Ayun. Yung pong mga tubig, pagka po binasbasan, nagiging gamot. Hindi naman po kami gumagawa nun. Ang Diyos po, ginagamit lang po kami. Yan po yung isa sa dapat po nating malaman sa isang tunay na iglesia. Una, apostol. Pangalawa, propeta. Pangatlo, mga guro. Ano po sunod? Mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. O di po ba kumpletos recados po yan, yung binigay po sa atin ng Panginoon sa isang tunay na iglesia. Kung wala po itong mga ito, mag-isip-isip na po kayo. Kung talaga bang yan ang tunay na iglesia. Pag wala itong mga ito, hindi na tunay na religion nyo, peke na. Ayun po, yung pastor po may sabi no, peke daw yung religion nyo. Kung wala daw itong sinasabi at tinutukoy na sangkap ng isang tunay na iglesia na kailangan na pong malaman ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na kung wala itong sinasabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27, abay mag-isip na po kayo. Dahil kumpleto po ang ipinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo sa isang tunay na pananampalataya. Yan ang biyaya kamo. Nandiyan po yung mga kaloob na pagpapagaling, mga biyaya, mga kapangyarihan, nandiyan po yan. Pati pang uula, no?
mga panghuhula, mga pangangaral, panggagamot, at yung kung halimbawa po yung mga member nyo o mga membro nyo o yung isang mananampalataya nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng sakit ang isa sa kanyang pamilya, hindi nyo na po kailangan ng doktor. Baka mawalan ng trabaho yung mga doktor kung malaman po ninyo na ito palang pananampalataya na ito ay nandito na. Yung sinasabing completus recados na po ito na pinagkaloob po ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga mananampalataya na mga may hirap lang. At talaga po itong pananampalataya na to na inaaral sa atin ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa atin ay completus recados na po pala. Hindi na po natin kailangan yung magpunta pa sa mga mamahaling ospital at hindi na po natin kailangan pa na magpunta po sa mga doktor at bumili ng mga gamot, ng mga mamahaling gamot. Dahon-dahon lang sa pamamagitan po ng mga panalangin na mga taong ginagamit ng mga banal na espiritu, madali pong gumagaling ang taong may sakit at karamdaman, lalong-lalo na kung ang isang tao ay malakas ang kanyang pananampalataya. Kahit mamamatay na, basta't malakas po yung pananampalataya ng taong yaon at yung kanyang buong pamilya ay nagkaisang isip, nagkaisang puso na ipanalangin yung kanilang kaanak na mamamatay na. Marami na po ako nasaksihan dito. Nagkaisa po yung pamilya nila, dinala po sa amin dito, naghihingalo na yung matandang lalaki dahil sa lakas ng pananampalataya ng matandang lalaki na yon, pati yung kanyang pamilya, nagluhuran po sila sa isang pananampalataya na pagalingin yung kanilang pamilya. Alam niyo po yung naghihingalo na yan na talagang nag-iiyakan na po sila. Bakit po nabuhay? Hindi po kami yung nanggagamot doon Yan po yung isang hiwaga ng isang tunay na pananampalataya. Nandiyan po yung mga gabay na mga banal na espiritu. Diyan nyo po malalaman na kumikilos pala yung presensya ng mga banal na espiritu kapag may mga ganitong nangyayaring mga hiwaga. Talaga, mga espiritu tumutulong kamo sa mga katangkapan. Tsaka alam nyo po ba itong mga kaloob na pagpapagaling na ito? Isa po ito sa tanda na pinagkaloob ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga mananampalataya niya. Basahin po natin sa Marcos Kapitulo 16, talatang 17. Dito niyo po malalaman na ang lahat pala, itinuro naman pala ng ating Panginoong Jesucristo yung lahat ng mga palatandaan na dapat nating malaman sa isang tunay na pananampalataya. Marcos Kapitulo 16, talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, at sa pangalan mo'y, at sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Alam niyo po ito sinasabing mga bagong wika? Ito po yung mga pagbaba po ng mga banal na espiritu. May mga luklukan po. Ito po yung sinasabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo. Ano po? Revelasyon ng bagong likas sa panahon natin. Yun nga po yung mga pagbaba po yan ng mga banal na espiritu na yung po mga banal ay iba't ibang mga banal na espiritu po yung bumababa, mga arkanghel, mga apostol, mga propeta, Panginoong Jesucristo, at yung mga banal na espiritu po, even kahit po yung dakilang ama, nagre-revelasyon po yan dito po sa kaharian ng langit. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. O di po ba? At tama-tama po ito sa ating pong binasa doon sa unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Na kompleto naman po yung mga tinuturo ng ating pong Panginoon. Talaga lang po na hindi po natin binabasa ang banal na kasulatan.
Kaya nga po, itinuturo na po namin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang lahat po ng mga tao ay kailangan na po na matuto na po kayong magbasa ng banal na kasulatan. Dahil yun din po ang tinuturo ni Propeta Josue na aklat na ito ay pagbubulay-bulayan po natin araw at gabi. Sige po, basahin na po natin. Ito po yung sinasabi po ng ating pong kagalang-galang na Propeta Josue. Josue Kapitulo 1. Medyo madilim na po kasi dito. 1:8. Josue Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So napakaganda po ng mga tinuturo po ng ating pong mga banal. Dito po sa ating pong banal na kasulatan, na kung susundin lang po natin, hindi po tayo magkakaroon ng pagkaligaw. Kaya nga po narito na rin po kami, lumabas na po kami sa social media bilang mga tinawagan sa panahon po natin. Alam niyo po, hindi ko naman po ipagmamapuri yung aking pong sarili. Isa po ako sa tinawagan sa pananampalatayang ito, dahil dito ko po natuklasan na ako pala ay pinagkalooban ng Panginoon ng tungkulin. Na nung una po akala ko ay mananamba lang ako, subalit sa kalaunan po ay tinawag po ako ng Espiritu, at isa po ako sa maswerte na pinagkalooban ng mga biyaya. Kaya nga po yung mga bagay-bagay na hindi ko po nagagawa noon nung ako po'y wala pa dito, bilang pagpapatuto ko po sa inyo, wala po talaga akong alam sa mga ganitong gawain. Wala po akong alam sa mga pangaral. Wala po akong alam sa mga panggagamot. Alam na alam po yan ng aking pong mga kapatid at ng aking pong mga kamag-anak. Isa lang po akong normal na tao at simpleng tao. Wala po akong alam sa mga ganitong gawain. Kaya lang po, nung napunta ako sa pananampalatayang ito, at nang ako po'y tawagin ng banal na Espiritu, doon na po nagbago ang aking buhay, na ginampanan ko po yung tungkulin na ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon. Medyo mahirap po yung pagganap sa tungkulin ng ipinagkakaloob po ng mga banal. Subalit, ito naman po ay isang malaking karangalan po sa inyong abang lingkod, na out of billions of people all over the world, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, isa po ako sa maswerte na kinilala nila, sa kabila ng pagiging isa kong makasalanan, sa kabila na marami akong ginawang pagkakamali sa aking buhay. Dahil yun naman po ang ginagawa ng ating pong Panginoon Jesucristo. Hindi ra po siya tumatawag ng mga taong matuwid. Tinatawag ako kamo Hindi po siya tumatawag ng mga taong matuwid. Siya po'y tumatawag ng mga taong makasalanan. At nakita po niya yung aking pong pagbabago. Kaya po yung lahat ng mga kasalanan na ginawa ko magmula po nung ako'y wala pa dito hanggang sa dumating po ako dito, iyon po yung mga binitawan niya pong salita sa akin, na pinatawad na po niya ako sa aking mga nagawang kasalanan. Nga lang po, huwag ka nang magkakasala pang muli. Kaya nga po dito sinasabi ko po sa inyo, kung kayo po'y mapunta dito sa pananampalatayang ito, hindi po tao yung mananaway sa inyo dito. Espiritu po ang mananaway sa inyo dito at mamamalo. Alam niyo po ba yung palo ng mga banal na espiritu? Sakit po yan. Kapag may ginagawa kang kasamaan at kasalanan, papaluin ka po nila. Dahil yung pong pagpalo nila, yung palang pagbibigay ng parusa ay bilang pagmamahal. Kasi po ang sabi po ng Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 19,
Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Yan po yung nakalagay doon. Dahil iniibig ka ng Ama at ikaw ay nakapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga po dito sa Karya ng Langit, dito po ay papasok ka sa makipot na pintuan. Maraming pong bawal. Lahat halos ng bawal nandito na. Sa oras na gawin mo yung bawal, andyan na yung palo ng mga hagupit na malupit na mga banal na espiritu. Marami po kayo matutuklasan sa isang tunay na pananampalataya. Marami na palo dito. Marami na rin pinatay dito. Ayan, marami na po napalo dito. At yung mga hindi talaga nagbago, hindi naman po sa sinabi mo nakapasok ka na dito sa pananampalatayang ito ay ligtas ka na. Nagaya po ng sinasabi ng iba na pasok ka dito, ligtas ka na. Nakapasok nga pero yung mga ginagawa naman ay puro kalokohan, puro kalikuan, puro kasamaan. Oo, nakapasok naman ako sa iglesia na to. Sabi nila kasi, pag nakapasok ako sa iglesia na to, ligtas na ako. Basta ang importante, malaki yung binibigay. Wala pong ganun. Dahil ang mga banal na espiritu po, ang mga banal na espiritu, ang Panginoon at ang dakilang Ama, kailanman ay hindi mo masusuhulan. Sabihin mo ang makipot na pintuan ay istrikto mo. Lahat ay bawal. Ayan po. Ang makipot na pintuan ay istrikto. Lahat ay bawal. Kaya nga po dito, parang iniwan na po namin yung mga gawaing makamundo. Kailangan mo, ang sabi po kasi ng Panginoon Jesucristo, sumunod ka sa akin. Kalimutan mo na yung sarili mo. Parang ganun po yon, na iiwasan mo na po yung mga makamundong gawain. Mamumuhay ka na po bilang ni Espiritu. Yan po yung mga taong ipinanganak o isinilang sa Espiritu. Tuloy po natin. Dito po sa Juan Kapitulo, Mateo pala yun. Kasi po sa isang tunay po na pananampalataya, dito naman po ay ibinabahagi po ng ating Panginoon Jesucristo ang kanya po mga biyaya at kapangyarihan sa kanya po mga tunay na lingkod. Kaya nga po ito po yung sinabi sa ating pong binasa na sangkap ng isang tunay na iglesia, nandun po yung mga biyaya at kapangyarihan. Kaya po nandun yung mga kaloob na pagpapagaling, mga himala, mga pagtulong. O, kita nyo po, nagtitik-tik po yung butike. Siyempre, tinutulong mo yung mga magagawa sa iglesia dahil wala silang hanap buhay. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapamahalan laban sa mga karumal-dumal espiritu. So yun po, kahit ang ating pong Panginoon Jesucristo ay nasaan yung espiritu na, kahit po siya espiritu na ngayon, tumutulong po rin po siya sa sangkatauhan. Dahil gumagamit po siya ng mga tao. At yung mga tao po na magpapagamit sa kanya. Pinagkakalooban po nila yan. Niya ng mga biyaya at kapangyarihan upang yung kanilang mga nais na ipagkaloob ng mga tulong sa mga taong humihingi ng tulong, mga nananalangin, ay mapaabot po nila. Yan po yung pagmamahal ng ating pong Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Pero yun po yung sa mga tao lang na kinikilala sila. Kumikilala sa Diyos, kumikilala sa Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga banal. Maglinis kayo ng mga ketong. So ito naman po yung ipinagkaloob sa ating mga tungkulin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ito ng mga tuloy po muna po natin itong binabasa natin. At pinalapit niya sa kanyang 12 alagad at
At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalan laban sa mga karumaldumal espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Yung binigay sa mga apostol ng kamo, binigay din sa amin. So, yun po. Sa lahat po ng mga mananampalataya, di po ba mahilig naman po kayo magsuri? Sinusuri nyo yung iba't ibang relihiyon. Sa pagsusuri nyo po, hanapin po ninyo yung pananampalataya na kung saan ay kumpleto po ang ipinagkaloob sa isang iglesia. Una, apostol. Ikalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Sunod, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong. Kaya nga po nandyan lahat, kumpleto sirkados po yan. Kaya po kung yung pananampalataya na kinakaaniban mo, wala po yung mga nabanggit ko. Puro pangangaral lang po sila. Ibig sabihin, hindi po pala sila ang tunay na iglesia. Wala silang kakayahan na manggamot. Ayun po, diniretsa na po ng pastor. Yun daw po mga pananampalataya na walang kakayahan na panggagamot. Kasi po, kumpleto po yung pinagkakalob ng Panginoon. Yan po yung mga hanapin po ninyo na pananampalataya. Yung pananampalataya na sa oras ng pangangailangan po ng pamilya mo o ikaw mismo nagkaroon ka ng sakit, karamdaman, nandyan po yung mga pagtulong. Nandyan po yung mga himala, mga kaloob na pagpapagaling. Napakalaking diskwento po sa inyo nito. Hindi nyo na po kailangan pa pumunta ng doktor. Sa amin naman po dito, pameriendahin mo lang po kami, okay na sa amin. Hindi po tayo nag-uusap dito ng tungkol sa mga bayad. Wala po tayong pag-uusapan mga bayad rito sa Kaharian ng Langit. Kaya po kung titingnan po ninyo yung aming sambahan, isang maliit lang na dampa. Kaya nga po, ganito yung aming sambahan, hindi naman po namin ikinakahiyayan na ganyan yung sambahan namin na isang maliit lang na dampa. Dahil yan po yung katotohanan namin na hindi po kami namera ng mga taong ginagamot namin. From 1974 po na itatag ng pastor ang pananampalatayang ito, baka po mga daang libong katao na ang kanyang ginamot sa pananampalatayang ito. Subalit, hindi po siya namera ng mga tao. Kasi kung namera po ng mga taong ginamot dito, sabihin natin, lalo nung nag-COVID, magkano po ginagastos ng mga mayayaman sa COVID? Milyon-milyon. Kaya, kasi yan ang patakaran ni Kristo. Tinanggap yung walang bayad. Bibigay na walang bayad. Ayun po. Yan po kasi yung pinapatupad namin dito. Tinanggap mong walang bayad, ipagkaloob mong walang bayad. Napakaliwanag po niyan Kaya po dito sa Kaharian ng Langit, marami po kayong mga matutuklasan dito na hindi po itinuturo sa inyo. Dahil kapag itinuro po nila ito sa inyo, hahanapin nyo sa mga pananampalatayang yan, yung mga biyaya at kapangyarihan na pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga himala, na tanging ang mga banal na espiritu lang po ang nakagagawa. Gumagamit po sila ng mga tao. At yung mga taong ginagamit po nila, hindi po nila basta-basta gagamitin basta gagamit lang sila ng tao. Kailangan mo muna pong linisin ang iyong puso, linisin ang iyong pagkatao, linisin mo yung iyong kaluluwa. Yan po yung kanilang mga requirements para po gamitin ka ng mga banal na espiritu. Mahaba po itong paglilinis.
Kagaya yung ayuno ni Kristo. O kagaya po ng ating Panginoong Kristo, 40 araw at 40 gabi na siya'y nag-ayuno. Sino po sa mga pananampalataya ngayon ng mga nag-aayuno? Alam niyo po ba yung mga proseso ng pag-aayuno? Yan po yung paraan kung paano po tayo magkokonekta sa ating pong Panginoon, sa mga banal, at sa ating dakilang Ama. Yan po yung mga tinatawag na pakikipag-communicate, pakikipag-usap sa mga banal, pakikipag-ugnayan sa mga banal. Marami na rin po ako ritong mga naging karanasan sa mga ayuno na yan, na isa po ako sa sinipa ng kapre habang kami po'y nakaluhod doon sa gitna ng bukid. Kaya kinabukasan ang sakit-sakit ng likod ko dahil nawala po ako sa focus na pananalangin. Dahil po sa dami ng lamok. Marami ka pong titisin na mga kailangan mong tisin. Mga bagay-bagay na dapat tisin habang ikaw po ay nag-aayuno. Dahil si Jesus ka mo nag-ayuno na hindi kumain at hindi uminom. Ay, hindi naman natin nagawa yun dahil 3 araw lang po akong hindi kumain eh. Halos ay umiyak na ako eh. Ay, yung ginawa ng Panginoong Kristo, 40 araw at 40 gabi na hindi siya kumain at uminom. Ay ako po, ay ginawa ko po yon 3 araw pa lang, ay gusto ko nang umiyak. Dahil hindi po ako sanay na, aminado naman po ako na hindi ko talaga kaya. Kaya po, umabot po ng taon, yung mga ginawa po namin pag-aayuno. Kaya po itong mga inihahayag ko po sa inyo, mga bahagi lang po ito na mga ginagawa po ng mga alagad po ng pastor. Kung paano po, yun po yung sinasabi na ang yung isang pananampalataya, kaya po nagkakaroon po yan ng mga gabay ng mga banal na espiritu na yung po mga bumubuo ng pananampalatayang ito, mostly po talaga pong dadaan ka, mag-a-undergo ka ng paglilinis ng iyong puso, paglilinis ng iyong paglilinis ng iyong buong pagkatao, ng buong kaluluwa mo, yung lahat, lilinisin mo po yan. Iiwasan mo na yung mga gawaing makamundo. Yan po yung mga bagay-bagay na dapat po nating malaman sa isang tunay na sinasabing born again. Tuloy po natin yung pong pinakilala ng ating pong Panginoong Jesucristong pananampalataya. Balikan po natin yung Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ang sinabi po ulit dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin. Kaya nga po itong sinabi ko kanina, bakit hindi nyo nalalaman yung sinasamba nyo po? Lalong-lalo na po sa iba't ibang pananampalataya, na ito nga po yung tinatanong ko, nang ikaw po ay mapunta sa pananampalataya mo na yan, ilang taong ka na po ba dyan sa pananampalataya mo na yan? Ito lang po ang tatanong ko, nakausap mo na po ba ang banal na espiritu? Sabihin na po natin, yung inang birhen, yung santo ninyo, yung Panginoong Jesucristo, o yung mga apostol, may nakausap na po ba kayo ng mga espiritu ng mga banal? Natural, wala. Kaya nga po ito naman ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, at ito rin ang sinasabi namin. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit namin nalalaman yung sinasamba namin? Dahil yung mga sinasamba namin, nakakadaob ang palad namin, nakakausap namin, at nakikilala namin sila. Kung halimbawa bumaba dito yung Panginoong Jesucristo, magpapakilala yan. Guro na sa katauhan, Jesus ng Nazaret, bago po siya umakyat sa kaitaasan, sa kalangitan. Magpapakilala po yan. At kung bumaba naman po yung kagalang-galang San Miguel, magpapakilala po yan. Hukom ng kalangitan, pulisya ng kalawakan.
San Miguel, Arcangel, magpapakilala po, magpipirma po sila. At hindi po bababa yung isang banal na espiritu rito na hindi magpapakilala. Lahat po sila na bumababa dito, mga banal na espiritu, nagpapakilala po sila. Pinapakilala nila at ipinapaalam nila kung sinong banal na espiritu yung bumababa. Kaya po nakikilala namin yung mga bumababa rito, mga banal. Hindi po ba napakahiwaga? Sa lahat po ng mga pananampalataya, ito lang po ang masasabi ko. Kung mayroong isang dumating na pananampalataya na kagaya ng pananampalataya na dinaanan ng mga propeta, dinaanan ni Amang Abraham, Amang Adan, ng ating Panginoong Kristo, at ng lahat ng mga nabanal, kung maalaman ninyo yung ganitong uri ng pananampalataya, kung paano sila nabanal, bakit po hindi natin daanan yung pananampalataya na kanilang dinaanan? Di ba ang sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuong kasama ko. Paano po tayo makakadoong kasama niya kung tayo po'y lumiko ng kaliwa, kung tayo po'y lumiko ng kanan, at hindi tayo lumakad ng matuwid sa kanyang dakilang harapan, at hindi tayo dumaan sa daan na kanyang dinaanan? Paano tayo makakarating sa kaharian ng langit? Kaya nga po ito, paglabas ng pastor sa sanlibutan na hindi kilalanin ng mga tao, dahil nakahula naman po talaga ang paglabas ng espiritu ng katotohanan. Kapag dumating, basahin naman po natin Juan Kapitulo 14, talatang 16 hanggang 17. Ito po yung nangyari. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa kapanahunan po natin ito, talaga pong ito'y nagaganap, at talaga pong ito'y nasasaksihan ko, talagang nagaganap. Sa makatibagayang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo. Araw-araw na po kami naghahayag. Sino po yung mga taong kumilala sa Kanya? Maswerte po yung mga taong kumilala sa ating pong pastor. Yung mga taong nagkaroon ng paniniwala sa Kanya. Ito po, iahayag ko na rin po sa inyo, dahil harapan po yan kapag nagbabahagi siya ng mga biyaya at kapangyarihan sa mga taong kumikilala sa Kanya. At sa mga taong kinikilala siya, yung po mga tao na yon, may mga nagpapatutuo na po dito sa akin. At sinasabi ko rin po sa pastor, nakakausap na nila, nakikita na nila sa panaginip ang Panginoon. Anong hiwaga po ang nangyayaring ito? Kapag nagkaroon ng connection po dito sa karya ng langit, nagkakaroon po ng mga hiwaga sa kanilang buhay. Napapanaginip pa nila yung Panginoon, nagkakaroon po sila ng mga biyaya at kapangyarihan na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong mangangaral. Kahit Papa pa ng Roma, siguro hindi kaya yan. Kahit sino pa na kardinal o kung sino pang pari, hindi po siguro kaya yung ginagawa ng pastor. Yung magbabahagi ka ng kapangyarihan para yung mga tao na yun naman ay makapanggamot din. On the spot po yan. Ayan po, ito pong ating pong kapatid sa pananampalataya, si Ma'am Net Jimenez. Isa po yan, nasa bansang Canada po yan. Bakit po nagkaroon po ng biyaya ang kanya pong mga kamay? Sa pamamagitan lang po ng pananampalataya niya at sa pamamagitan ng pagkilala niya sa sugong itinalaga sa ating pong kapanahunan ngayon. Bakit po nagkaroon ng mga biyaya at kapangyarihan ng kanya pong mga kamay? At yung isa naman po nating kapatid sa pananampalataya na nasa bansang Taiwan, alam niyo po ba na nakikita niya ang Panginoong Kristo, nagpapakahayag na sa kanya ang mga banal na espiritu. Talaga pong siya
manghang-mangha sa mga kaganapang nangyayari sa kanyang buhay ngayon, na siya pinaglilingkuran ng mga banal na espiritu. At yung isa po nating kapatiran niya sa may Paranaque, talaga pong napapanaginipan niya at nakita na raw po niya yung mata. Sino po kaya yung mata na yon? Hindi po ba yung mata yung Ama? Nakita na rin daw po niya sa kanyang panaginip ang Panginoon. Yan po yung mga taong naniwala po dito sa pananampalataya na to, ba't nagkakaroon ngayon sila ng mga hiwaga? Kasi po itong pananampalataya na to na pinagkaloob sa atin ng pastor, na pinakikilala sa atin ng pastor at ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang ulo ng iglesyang ito. Kaya nga po itong pananampalataya, pinakikilala po namin sa inyo, dapat na po itong mahayag sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na Ama, Anak, Espiritu Santo. Ayan po, nagtitik-tik po yung butike. Nandito po sila. At dito po sila nananahan. Kahit po barong-barong lang yung ating pong sambahan, hindi po namin kinakayayan. Dahil yan po yung kinalulugdan ng ating pong Panginoon. Na dahil ang ating pong Panginoong Jesucristo, ay siya nga po ipinanganak sa isang sabsaban. Tingnan nyo po, hari ng mga hari, ipinanganak sa isang sabsaban. Ano po ba ang itsura ng sabsaban? Tuloy po natin. Ito pong sinasabi dito sa Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kaya nga po natatawa na lang po ako sa mga ginagawa ng mga Katoliko, ng mga paring Katoliko, na ang Panginoong Jesucristo daw po isang Katoliko, na ang ating daw kagalang-galang na Apostol San Pedro, ang kauna-unahang Papa ng Roma. Diyos ko po, anong klase po bang panluloko ang ginagawa po ninyo sa sakatauhan? Tandaan nyo po, bumababa po dito si San Pedro at yung Panginoon. Wala kayong maipapagsinungaling dito. Yung mga ginagawa nyo na yan. Mahiwaga po ang kaharian ng langit. Lahat ng mga panlulokong ginagawa nyo sa katawan, ibubulgar po nila yan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Eto na naman po tayo. Sasabihin nyo na yung mga kahoy, pilak, ginto, mga tiyok, mga tanso na ginagawa nyong mga imahe, sasabihin nyo paggalang lang. Bakit nyo hinahalikan yung mga yan? Hindi po ba ang mga banal na espiritu, sila po'y tagapagligtas? Tandaan nyo po yan, sinabi ko sa inyo na yan. Bakit yung mga rebulto na yan na ginawa ninyo, bakit ang daming napahamak? At kung titingnan nyo po yung mga video na panood po namin, bumagsak yung isang malaking rebulto, ilang tao yung nadaganan? Baka may namatay pa ron. Yung isang rebulto ay sinasayaw ng mga bumagsak. May nadaganan na naman, pati yung nagbubuhat at tinamaan sa ulo. At meron pa po ako nakita sa Facebook, yung bumabaha, dala-dala niya yung rebulto ng Inang Birhen. Sino po ba dapat ang magliligtas? Yung banal na espiritu ba o yung rebulto? Kailangan nyo na po itong maunawaan. Buksan nyo lamang po ang inyong mga kaisipan para maalaman nyo na po yung mga katotohanan na dapat nyo na pong malaman sa ating pong kapanahunan ngayon, na dapat po nating sambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Napakalinaw po kung ating pong iintindihin ang mga iniaaral po ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang ating Ama ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi po sa rebulto, sa kahoy, sa ginto, sa pilak, o sa mga tiyok na niyari
ng mga kamay. Kaya nga po lang, lagi nating sinasabi, doon po tayo sumamba sa lumalang sa atin at hindi sa nilalang o yung niyari sa kamay ng tao. O kahit yung tao, huwag po nating sambahin. Ang sambahin po natin, yung lumalang po sa atin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasabay ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsasamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Di po ba napakaliwanag na kailangan na po nating tigilan yung mga ginagawa po nating mga itinuro sa atin ng mga unang mga mangangaral. Yung mga naging tagapagturo natin kung bakit yung ating pong daigdig ay naging magulo. Kung bakit ang ating daigdig ay naging binalot ng kasamaan at kadiliman. Yung pong mga nangangaral na hindi banal, sana po ay lumapit na po kayo dito at babanalin po kayo ng pastor. Wala naman pong masama kung kayo po'y magpapakumbaba. Kailangan lang po nating magpakumbaba dahil ang lalapitan po natin dito hindi po yung pastor. Ang lalapitan nyo po dito yung ating dakilang Ama, yung ating Panginoon at yung mga banal na Espiritu na siyang mangangaral po sa inyo. At kung meron man pong mangangaral dito, mangangaral po sila sa inyo, ginagamit po sila ng mga banal. Yan po yung mga taong ginagamit ng mga banal espiritu. Yan po yung mga taong mangangaral sa inyo rito. Kung hindi man po, dahil yung pong tunay na tinapay ng buhay na kailangan po ng sangkatauhan, hindi po yung ostya na yan na pinitpit na tinapay. Papayag po ba yung Panginoong Jesucristo na kakainin ng tao, tapos magiging dumi, lalabas doon sa daanan ng dumi? Hindi po ganon. Dahil ang tunay na tinapay, ayan po, nagtitik-tik po ulit yung butiki. Dahil ang tunay po na tinapay ng buhay, yun po sinasabi sa Juan Kapitulo 6, talatang 33, 35. Basahin niyo po yan, na ang tunay na tinapay ng buhay ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Yun po yung mga banal na espiritu. Yan po yung hanapin nyo sa isang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal. Nandiyan po yung mga propeta, nandiyan po yung mga apostol, yung mga nagmimisyon, mga isinusugo, nangangaral ng gagamot sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang ano lang po kami, bayan-bayan pa lang po kami. Wala po kasi kaming sasakyan na magamit na kahit sa malalayong lugar ay hindi po namin papuntahan dahil may hirap lang po kaming mga tao. Wala pong nagpayaman dito. Kahit nga pagkain namin, talagang pinakapos pa kami ng pagkain dito. Ganyan po kahirap ang pananampalataya na to. Tiis lang po, konting tiis lang. Tiis-tiis lang. Dahil ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sana po ay may natutunan po kayo na kailangan na pong matigil na yung mga ginagawa ninyong mga itinuro ng mga naunang mga ngaral. Na sana po ay tigilan na po natin yung mga pagsamba-samba na yan sa mga ribulto. Mapapahamak lang po yung ating pong mga kaluluwa. Daang libong kaluluwa po ang pumupunta rito sa Karya ng Langit tuwing November 1 na nagpapaligtas po sa pastor at kay San Miguel at sa mga arkanghel. Dahil dumarating po dito, bumababa po mula sa kaitasan sa kalangitan si San Miguel Arkanghel at ang mga kasama niyang mga arkanghel upang sunduin yung mga kaluluwa na naipon po dito sa Karya ng Langit. Last November 1 po, ay may 300,000 kaluluwa po ang kanilang inihatid sa kalangitan. Ano pong hiwaga mayroon dito sa Karya ng Langit? Bakit yung mga
kaluluwa na pinangakuan ninyo ng kaligtasan, pasok ka dito, ligtas ka. At nung namatay yung pinangakuan, sige po, tingnan natin. Yung pinangakuan mo, isa palang lasinggero, babaero, lahat ng ero na sa kanya, sugalero. Tapos namatay. Masasabi mo ba na iyan ay ligtas? Kahit naman po dito sa amin, kapag gumagawa ka ng kalikuan, wala pong kaligtasan. Dahil ang tunay po na kaligtasan, wala po yan sa mga relihiyon. Yan po ay nasa pagsunod sa mga batas, palatuntunan, at mga kautusan ng ating pong dakilang Ama. Dahil ang ating pong, ito po yung ating pong huling mensahe para po sa lahat po ng mga tao. Ito po ay galing po kay Haring Solomon. Si kagalang-galang na Haring Solomon. Ito po yung kanyang mensahe para po sa ating lahat. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Bago po dumating ang mabangis na karawan ng galit ng Panginoon, dahil tandaan po nating lahat, nasa end times na po tayo, nasa panahon na po tayo ng paghuhukom, wala na po tayo sa panahon ng pagtubos. Kailangan na po nating maalaman yung mga lihim na itinago ng mga naunang mga ngaral, dahil kapag hinanap nyo po sa kanila yung mga binanggit ko, ay ewan ko po kung makita nyo pa sila. Sa lahat po ng mga mananampalataya, be wise. Hanapin nyo po yung nasa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Yan po yung mga palatandaan po ng tunay na iglesia. Nandiyan po yung mga propeta, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, at yung mga apostol na mga sinusugo kung saan dako. Ito po yung ating pong mga dapat pong gawin. Lahat po ng mga tao kasi sa ating pong kapanahunan, lahat po tayo ay may tungkulin. May tungkulin po tayo sa Diyos. Ang ating pong tungkulin, ito po, Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kita nyo naman po, napakalinaw po, ang buong katungkulan pala natin ay sumunod sa mga utos, sa kanyang mga utos. Kaya nga po ito po yung pinapayo po ni Propeta Zephanias, at kami rin po bilang kanilang mga ginagamit sa ating pong kapanahunan ngayon, pinapayo rin po namin ito sa inyo na hanapin nyo na po ang Diyos. Hanapin nyo na po ang tunay na pananampalataya. Hanapin nyo na po kung saan tumatahan ang ating pong Panginoon. Kung saan po sila tumatahan. Sila daw po ay tumatahan sa mataas at banal na dako. Basahin po natin Isayas Kapitulo 57, talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Bakit po ba mataas at banal na dako? Dahil ito po mga aral po rito, hindi po ito mga aral na pangkalupaan. Hindi po pang mga material na mga karunungan ang tinuturo po rito. At ang nagtuturo po dito, yung sugo ng Diyos sa ating kapanahunan at yung mga banal na espiritu, sila po yung magiging tagapagturo po natin, kaya wala na pong tao pang maliligaw sa pananampalatayang ito. Dahil sila po ang magtuturo, sila ang gagabay sa iyong buhay upang ikaw ay hindi na po
lumakad pa sa kadiliman at upang ikaw ay hindi na maligaw pa. Nandiyan po ang mga banal. Roma 8:14. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Ito lang naman po ang hinihiling nila. Ito lang naman po ang hinahanap nila. Kung ikaw ay magpapakumbabang loob, magsisisi, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kaya po kung ikaw na hinahanap mong Diyos, na ikaw na may sakit at karamdaman, kailangan lang po ang magpakumbaba. Lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, magpakumbaba lang po tayo sa mga banal na espiritu. Magpakumbaba lang po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba lamang po tayo sa ating pong dakilang Ama. Dahil matagal na po niya tayong hinihintay. Yung inyong pagbabalik loob sa Kanya. Mahabang panahon na po ang ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Ama upang tayo magbalik loob na sa ating pong dakilang Ama. O kayong tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa nyo. Siya pala yung tunay nating asawa. Lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hanapin nyo na po ang Diyos habang may oras pa, habang may panahon pa, habang tayo po ay humihinga pa. Hanapin po natin ang Diyos bago dumating ang mabangis na karawan ng galit ng Panginoon. Tuloy po natin yung ating pong binabasa. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat po ng ginagawa po natin dito sa sandaigdigan, lahat po yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Kung naghasik ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Kung naghasik ka ng kabutihan, ay syempre naman po, kabutihan din ang aanihin mo. Kaya po tandaan po natin lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, pag-ibig po ang itinuturo po sa atin ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya na sa iyong sarili at ibigin mo rin po ang ating dakilang Ama ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo na yung gagalapin ang lahat niya mga utos at lahat niya mga palatuntunan. Sapagkat ito po ang buong katungkulan nating mga tao na ang sumunod sa mga kautusan ng ating pong dakilang Ama. Ito po ang kanyang 10 utos. Kaya po nakikita po ninyo sa aking pong likuran, nandiyan po ang kalapati na simbolo ng ating pong dakilang Ama at ang kanyang mga kautusan. Yan po yung inihasik sa sanlibutan na kilalanin na ng sangkatauhan yung 10 utos na yan. Dahil iyan po ang isa sa dahilan kung bakit ang mga tao ay kanyang pinaparusahan. Dahil lahat ng mga tao na sumusuway sa kanyang utos ay kanyang pinarurusahan. Kung tayo po ay susunod sa kanyang mga kautusan po na yan, pagpapala ay kanya pong ipagkakalob sa ating lahat. Katahimikan, kapayapaan, wala ng sakit, wala ng salot, wala ng mamamatay pa. Ang lahat po ay magkakaroon ng mabuting kawakasan at makakasama po tayo ng ating pong dakilang Ama sa kaitaasan at ng ating Panginoon. Kung tayo ay susunod sa kanyang mga batas, kautusan at mga palatuntunan. Yan po yung itinuturo ng pananampalatayang ito na ang lahat ng mga tao ay sumunod sa mga batas, palatuntunan at kautusan ng ating pong dakilang Ama. Na sana po ay meron po kayong natutunan na kahit lang po sa konting kamangmangan, sana po pagpasensya nyo na po ako dahil hindi naman po ako perpektong tao na gaya ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, paggalang, niluluwalhati at dinadakila po natin ang ating pong dakilang Ama. At ang lahat ng mga banal na espiritu
ang ating Panginoong Kristo at lahat ng mga arkanghel at lahat ng mga doktor ng kalangitan at lahat ng mga Diyoses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat at paggalang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.